Ang cute naman yan, nanay. Very, Very nanay. Ayan! Gulat ako. Pag hindi Kasi natin... alam mo, madam, bira lang kasi yung magtyaga sa bakla. Kapag nakagawa ka na ng isang beses na pagkakamali, wala na, out ka na. Parang ganon, di ba? Makakatulong ka. Pag wala kang pera, paano mo? Ang dami mong vision, dami mong gustong tulungan. Paano ka makakatulong kung wala kang pera? 'Di ba? And pera again sa pamilya, 'di ba? Hindi kami yung magiging masaya pagka ang jowa mo walang pera, 'di ba mag-aaway kayo? Kaya hindi ako naniniwala doon sa mag-love kita kahit magdik-dik tayo ng asin. Am I right? O yun, dik-dik tayo ng ulul. Pagka kumakalam na yung sikmura mo, aawahin mo na yung jowa mo, tangina mo, walang pagkain, gutom na ako, 'di ba? Yung love, sasabihin, pag wala akong jowa, may jowa ka nga, gutom ka naman, so paano, 'di ba? Hello, my waters! Still celebrating Pride Month, and this time, pag-usapan naman natin ang tapang ng bawat taong pinipiling maging totoo sa kanilang mga sarili. Ang guest natin, love na love ang LGBTQ community mula sa pagbuo ng kanyang sariling brand hanggang sa magtagumpay na businesswoman, patuloy niyang pinapakita ang kahalagahan ng confidence, self-worth at authenticity. Bawat episode, iba-ibang kwento ang ating mapapanood at maririnig lalo na dito sa mundo ng social media. Kaya naman everyone, welcome to With Lars. Sobrang saya ng aking puso at labis ang aking pasasalamat na pagkakataong maibahagi ang aking yugto ng journey kasama kayong lahat ng patuloy nagtitiwala at sumusuporta sa akin. This is the show where you'll see a better, authentic, and the real me beyond pageantry. And in this new chapter, I want us to get to know each other even more deeper, more personal, and more genuine. So stay with me, sama-sama tayong tumawa, humalakhak, umiyak, at makichika, only here with Lars. Ayan, so well excited na ako. Oh my gosh, dahil she became widely known on TikTok, Facebook, at YouTube for her luxury lifestyle content, business promotions, family vlogs, and motivational discussions about wealth and entrepreneurship. Well, pagpapayaman, di ba? She is a CEO, content creator, social media personality, Filipina entrepreneur, and a businesswoman associated with the wellness and supplement brand, Kim's Diary Million Glow. Everyone, let's welcome my mom and Kikay na kilalang kilala sa online world, Kim or Kim's Diary! How would I say I love you without any words? Mga growers, Hyper Nation at sa mga Kimsmosang laging kakimsmisan ni Mama Dam Kim all over the world, the universe rather. Yeah! Ayan! Welcome mga Dam Kim to my first segment na tatawagin nating Daldalan with Lars. Having me. Oh, thank you so much for your time. Ay, Mama Dam, tara, let's daldalan na. Go! Dahil ikaw ay daldalan, ako naman makikipaggalgalan sa'yo. Correct. Daldalan, galgalan, let's go. Dahil dito sa daldalan, hindi lang pagiging dals natin ang pag-uusapan natin. Kasama ang aking manika na si Larcisa. Ayan, syempre kasi yung mga interviews mo, alam naman namin na grabe rin yung success, yung inspiration mo as Kim's Diary, as Mama Dam Kim. So, kwentuhan mo naman kami about your childhood. Paano ba nagsimula or paano ba naging Mama Dam Kim si Kim's Diary? Naku, walang masyadong kwento sa pagkabata ko. Ano lang ako, I'm just a simple person with a big dreams. Naks naman, ganon, galgal talaga. So, kikay na ako, bata pa ako eh. So, meron ako mga pictures na ang dami kong bracelet hanggang dito. Bumibili ako ng mga chichirya na may libreng sing-sing, ganyan. Oo, sinising-sing ko na talaga lahat yan. Tapos, I remember meron akong binili na chichirya, meron siyang libre na bracelet. So, tinadtad ko yun hanggang dito, ganon. So, masaya. Bunso kasi ako sa pamilya namin. And, hindi perfect yung family namin. So, broken family kami. So, sa daddy ko, ako lang yung anak ng mom ko. Pero magkakasama kami lahat sa bahay. So, as a bata, galgal talaga ako dati pa. Kaya ang dami kong peklat eh. Kung saan ako nakakarating. Kumbaga, yung peklat ko may journey siya. And yung peklat ko symbolized as
masaya ang childhood ko. Galgal lang talaga. Yun lang ang kaya kong sabihin, bunso. Galgal lang ako as bata. And yun naman din yung nakikita namin up until now, na talagang Yes. very positive ka lang, very light. Kapag nandito ka sa isang room, parang you give us na, parang ang light lang ng energy, ang saya, bawal Yes. nega. Kasi ako personally, hindi pa kita nakita naging nega sa social media mo. Oo. So what's the secret na parang ganun lang yung yung attitude, yung mindset? Correct. Kasi happy person ako, jolly person ako. Ayoko yung lungkot. Kasi pagka sa social media, pag nagpakita ka ng galit, lungkot, mga negativity, mahahawa mo yung ibang tao eh. So ako Oo. gusto ko, galgal lang talaga. So sino yung gusto sa umaga na pagkagising, nega agad yung makikita, drama agad yung nakikita. Sabi ko nga lagi sa mga tao, ako si Kim's Diary, pero hindi ko ginagawang diary ang social media. Kaya wag gawing diary ang social media kasi dapat positive lang yung ipopost natin. By the way, naisip ko, you're asking me a while ago about may kabataan. When I was in elementary, meron akong best friend na nananawagan ako, "Hi, RG Pusing." Ayan. So, bakla siya. Natagapaypay ko, hinahabol-habol niya ako. Naalala ko lang bigla. O, yun. Galgal nga kasi ko. So, habang nagpapatintero ako, Chinese garter, pinapaypayin ako ni bakla, "RG, may pambayad na ako sa'yo, hindi lang piso. Maraming kwarta." Ganon. So, binibigyan ko kasi siya. So, daddy ko kasi jeepney driver. So, pagdadaan siya sa school namin, binabatuhan ako ng pera. Dati kasi hindi pwedeng malate. So, pag sinabi ng tatay ko na 7 o'clock, mag-abang ako doon, 7 o'clock talaga sasabihin ko sa teacher, "May I go out?" Si CR keme-keme. Punta na ako sa gate namin. Tapos yung tatay ko, hagisan na ako ng mga barya. Yung dos na octagon ba yun? Pentagon. Basta may puno ng buko. Tapos, ang laki nun. Pag natamaan ka ng bukol Bukol. talaga. Tapos yung piso naman, kalabaw. So, gano'n, naging part ko na talaga yung, galgal talaga, gano'n. Ayan, so syempre, nakikita ka namin as someone na parang very bubbly, ganyan, joyful. Yes. Ano bang nakakapagpagalit sa isang Kim's Diary? Naku, yung pag Juliet ng tanong, gano'n. Kaya guys, sa mga anak ko, how many times did I told you, ganyan, and yung hindi sumusunod. And number 1 sa akin, bunso, as a Capricorn, ayoko ng sinungaling. Oo, sabihin mo na sa akin yung totoo, wag mo akong pagsisinungalingan, tatanggapin kita ng buong buo. So, doon ako nagagalit, sinungaling. Kasi, ang sinungaling kapalit ng magnanakaw yan. Totoo. Diba? Pag kaya mo magsinungaling, pwede ka na rin gumawa ng krimen. So, for me, talaga, sinungaling ang hate na hate ko. But is white lies negotiable for you? Ay, oo naman, syempre. Iba naman yung, naiintindihan ko naman na kaya sila nagsinungaling dahil sa gantong sitwasyon. Magkaiba naman yun, bunso. Ayan, having mentioned na meron kang friend na si RJ. RJ Yes, ba? RJ Pusing! Oh, Ayan, di ba? Alam ko pa yung pangalan niya. Hindi na kayo nagkita ever? Hindi na kami nagkita ever kasi nung elementary ako, nag-aral ako sa mababang paaralan ng Bilibiran Elementary School. And then nung nag-high school ako, medyo nakaangat-angat sa buhay ng nanay ko, di ba? Although, bunso kasi ko, lahat sila nag-aral sa St. Catherine, o di ba, social, na ngayon ay Siena College. So, doon nag-kinder yung mga kapatid ko. So, dahil pang-anim nga ako, wala nang pera yung nanay ko nung ako na yung mag-aaral. Tsaka, medyo malayong age gap namin. Yung sa sinundan ko, 5 years ba o 7 years? Parang ganun. So, ayun. So, ever since pala, surrounded ka na ng LGBT. And nakikita namin ngayon na parang still the same, ganun pa rin, makeup artist mo from LGBT, assistants mo, yung mga nagla-live for you. Why? Bakit mahal Si mo Dada ang lang ang LGBT? straight sa bahay namin. Munti ka na. Alam mo, pinagkamalan si Dadang bakla, Meron sa Chinese community, sabi sa akin ni Passion Police, aka Mike Lim, sabi niya sa akin, best, sabi niya, nakakaloka. Meron ba naman sa Chinese community nagkakalat, bakla daw si Dada? Kasi nga puro bakla yung nasa paligid ko. Hindi ko alam kung bakit. Talagang gusto ko ng bakla. Masaya pag may bakla. Gusto ko na pag may bakla. Dapat may bakla, di ba? Wala kasi silang inggit. Para sa akin. Kasi pagka yung madam to madam, may issue and everything, pagkasama ko yung mga bakla, nagiging Barbie doll ako. Kinukulutan nila ako, minimakeupan nila ako, tapos pinapaganda nila ako pagka pangit yung damit ko. "Ma, ang pangit ang damit mo." "Ay, ganun ba?" O, palit ulit. Unlike sa mga naka-encounter ko na mga friends, ayan, kahit pangit yung suot mo, bahala ka, magmukha kang tanga. May mga ganung factor. Kasi may competition. Oo, diba? Sa mga babae, parang di ko rin maintindihan. So, mas happy ako sa mga bakla. Yeah, and also sometimes, diba, pagka bakla yung
kasama mo. Parang ang saya-saya lang talaga. Ang saya lang nila, positive lang, tawa-tawa lang, and walang mga BI. Siyempre, we don't have something in common. So, like for example, sa mga lalaki, walang turo-turong ganon. Kahit wala pa akong jowa noon, walang mga turong, tara mga lalaki, walang ganon eh. Very protective sa akin ang mga bakla. And again, ginagawa nga nila kasi akong Barbie. So, feeling ko ako yung prinsesa nila. Correct. Until now, kahit sa mga anak ko, mahali ka kulutan kita, ma-make-upan kita, ganon. Tsaka, di ba, parang meron mga tinatawag na babaeng bakla eh, di ba? Ako yun. Yun nga, yung Oo. parang sometimes mas loud ka pa ngayon, di ba? Corrected by. Feeling ko, mama, daw mas malakas ka pa bang okra. True la, Jen. Baklang-bakla, di ba? Parang feeling ko pag inokray ako ni mama, daw matatakot ako, Eh, gano'n. hindi naman. Actually kami, yung mga baklang kasama ko, more on mas mabait kami, mas soft kami, mas tinuturuan ko sila. Kasi nga ako yung nanay ng sangkabaklaan for them. So tinuturuan ko sila ng mga GMRC, ng mga manners. Kasi nga, syempre minsan naliligo ang mga mga bibig ng mga bakla. Lalo na marami akong baklang kanal na mga anak-anakan. Hoy, bakla ka, that's not nice ganon. Pero yung mga panlalait, pag kalait-lait, tsaka masama yung ugali, talagang lalaitin. Deserve. Yes. Pero pag hindi, tahimik lang kami. Ayan, syempre, as a brand owner, as a CEO of Kim's Diary, A Million Glow, di ba? How is it important na yung business very welcoming siya sa LGBT? Actually, I don't call myself CEO kasi maliit lang yung kumpanya ko. Kasi dati, pag sinabi mong CEO ng San Miguel, CEO ng iFern, yung mga billion peso company, kaya medyo naihiya ako pag sinasabing CEO ako. Lagi ko sinasabi, Bunso, brand owner lang ako. Kasi tumatak sa akin yung malalaking kumpanya. Pag sinabi mong CEO, billion company, million company na yan eh. So, as a brand owner, importante sa akin dapat lahat welcome. And magkakaiba ng reliyon, parang reliyon, magkakaiba pero dapat kailangan magkakasundo tayo. Kasi isa lang din, in the end of the day, isa lang yung tinatawag natin. Sa mga kasarian naman, na mga sinasabi, in the end of the day, diba, isa lang din ang kinakain natin, inuutot natin. Bakit tayo mag-aarte-arte sa mga ibang tao? And kanya-kanya, ako naniniwala ako doon na ang mga bakla, sinasabi nila, hindi daw ginawa ng Diyos. Eh, ba't nagkaroon ng bakla? Galgal, di ba? Di sana pinatay na lang ng Diyos. So, parang sa akin, wala tayo sa posisyon para sila ay husgahan. Wala din tayo sa posisyon para ilimitahan natin yung sarili natin sa mga taong kagaya ng mga bakla nga or tomboy, gano'n. Ayan, so, kasi di ba sa TikTok world and sa social media, ang dami ng million glowers eh. Yes! Paano ba siya nabuo? Anong nag-start? Paano nag-start? Actually, si TikTok Philippines, yung ano ko dati, ano man tawag doon, manager, account manager, keme, ganon. So, nung nagpipick na ako sa TikTok, sabi niya baka gusto ko daw ng brand kasi nga nauuso na nga yung mga influencers in TikTok na nagkakaroon ng sarili nilang brand. So sabi ko, why not? Nung pandemic, Kim's Diary lang talaga siya. So as you said kanina sa intro mo, narinig ko, sabi mo na kilala ako sa mga bling-bling, sa mga luxury. So yung Instagram ko, hindi pa siya naka-open dati. So, naka-private lang siya. Kasi nga yung Instagram ko, para lang sa mga tao, friends ko, kilala ko talaga, nakasama ko. Pag hindi ko nakasama, or acquaintance lang, hindi ko sila ina-accept. Medyo choosy ang mother. So, kasi baka hindi sila makarelate kung ano yung pinupost ko. So, my Instagram is my diary. So, doon ko pinupost yung family ko, love life ko, everything, lahat, pati pag-utot ko nandoon. Hanggang sa nagiging curious yung mga tao. Kasi hindi nila nakikita kung sino ako. So, nakikita ko nilang ini-screenshot yung, like, for example, pinost ni Fashion Police yung relo ko. Ginagrab nila kay Fashion Police. Tapos, pinagkukwentuhan nila sa GC. Meron pa nga, nakakaloka. Meron ako isang relo na patek. Nakarating sa pinsa ni Dada, yung may-ari ng Hanabishi. Sabi niya, Aya, di ba, asawa mo to? Si Kimi to, di ba? Kasi putol yung katawan ko, ay yung ulo ko, katawan lang. So, nakilala relo lang. Relo lang. So, yung ganon, hanggang sa sabi ko, bakit hindi ko i-open yung aking social media sa ibang tao? Baka maging masaya sila. Hanggang sa naging Kim's Diary siya nung during pandemic, wala pa akong brand doon, Bunso. Namimigay na ako ng Kim's Diary shirt. Ang binibenta ko pa lang noon, which is iFern. So, nagla-live selling kami ng iFern during pandemic. And as far as I know, kahit i-google pa nila, si Dada ang pinakamayaman during pandemic. So, sabi ko, sige tayo, live selling tayo. Ang daming bumibili kasi needs yung products natin sa iFern. Hanggang sa free t-shirt ko, Kim's Diary. Hanggang sa yun na, naging brand na si Kim's Diary. And nakakatuwa, Bunso, kasi pati yung mga t-shirt, sinusot ng mga tao, bumibili sila ng product, not because they wanted the product.
it's because gusto nila ng freebies. Gusto nila ng mga Yung damit na freebies. na sinusuot ko. Eh, kailan to pinalabas? 2 years ago, no? Hindi, ito. 2 years ago. 2 years ago, namigay ako nung Pride Month, namigay ako ng mga t-shirt. Ang sangkabaklaan, iniitay ako sa UP kahit na umuulan. So, meron akong pinapadala ng mga t-shirt. So, ang binibili nila is yung name na Kim's Diary, not the brand. Yes, and you are very worthy to be called influencer. Oh, thank you. Diba? Kasi ganun yun. Sometimes people call themselves influencer pero wala naman na-i-influence. Ayun na nga, walang Lumabas sales. lang naman sa social media, nagko-content lang. But that's not influencer. Ayan tayo. Magnanay nga tayo. Diba? Correct. Diba? Walang na-influensya na tao. Correct, diba? But when people do like parang kung ano yung gagamitin mo, yun yung gagamitin nila. Kung ano si Kim's Yes. Diary, dapat ganun din ako, ganun. That's Yes. influence. That's influencer. And diba? And ako kasi, pag napapanood ko yung mga TikTok ng mga iFern ladies mo, yung mga Oo. iFern Nation, kapag dumadating ka, grabe para silang nakakita ng, alam mo yun, nandyan yung mga camera, yung mga yung, as in, nagwawala sila. Oo, gumagalgal sila. Gumagalgal sila kung ano yung suot mo, kung Oo. anong kakikayan mo that day. Ano sa tingin mo? Anong meron sa'yo? Bakit ganun ka kamahal ng mga tao? Siguro kasi sobrang honest ko sa kanila. Sobrang genuine, hindi ako nagsisinungaling. What you see is what you get. So, siguro yun, authenticity yung binibili nila sa akin. And parang feeling nila talaga hindi ako yung boss nila, even though jowa ako na may-ari, di ba? Hindi nila nafe-feel yun kasi barkada lang ang turing ko din sa mga iFern mini ladies ko. By the way, 80 na sila ha. Road to 100 ako sana this year. Oh my Lord. gosh, amen for that. Yes. Ayan. So, bilang isang business leader, Mama Dam, paano mo naman pinapakita na ang leadership ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan, kundi pagmamalasakit sa mga tao? Ayan, so sabi nga ni Dada, lead by example. So like for example, kapag during pandemic, sabi ko nga sa'yo, isa si Dada sa pinaka-mayaman nung pandemic na yun dahil vitamins nga yung binibenta namin, tinuturuan namin sila na mag-give back sa mga tao. Like for example, si Des, yung top distributor namin that time, nagbigay siya sa akin ng 500,000 pesos para dun sa iFern Cares namin. So, kami yung sumikat doon sa grocery pantry. Hindi yung pantry na pipiliin yung ibibigay. Kami yung grocery talaga na pantry na may hanggang diaper, meron kaming mga tsinelas, meron kaming mga pulbo, lahat ng kailangan mo. Meron kaming isda, gulay, kamatis, sibuyas, ganyan. And itinuro sa akin ni Dada na hindi pwedeng magbigay ka lang ng sapat lang. Kailangan give them, ano nga yun, Dada? English kasi, bunso eh. Generously ba? No. Bigyan mo sila ng choices. Bigyan mo sila ng dignity to choose. Hindi yung basta binigay lang na supot na pwede na to, pagkakasyahin na natin to. So yun, Yes. so tinuturuan namin yung mga leaders namin na magbigay. And until now, tuloy-tuloy yung iFern Cares namin. And ako, yan, hindi man nakikita bunso sa social media kasi nga ayoko talagang ipinapakita siya. Gusto ko mini-mention na lang ako. Meron ako mga YouTuber na binibigyan monthly, ganyan. So, tinuturuan namin ang mga distributors namin na kailangan, pag napuno na yung salop, bawasan na siya, ipamigay. Kung hindi magkakasakit kayo, charot! Yes, and merong quote sa ML, Mobile Legends. Ano sabi? You must empty your cup to fill it again. Yesterday once Diba? more. Ang galing mo doon. Sa Chinese naman kasi, or sa Filipino, sinasabi nila, pag puno na yung salop, bawasan na Bawasan. natin. To fill, diba? To fill again. Or ipamigay na. Kasi sobra na yung blessing sa'yo eh. So, yun yung tinuturo namin sa mga leaders namin. Huwag maging madamo. Correct. And having said that kanina na parang, di ba nga yung social media mo before, very, very private, ganyan. Yes. Meron ka bang mga pinagsisihan na sana pala hindi ko na pinpublic yung kung ano yung mga pinaggagawa ko sa life? Ngayon wala. Kasi puro happiness yung na-spread ko all over the world, the universe rather. Tapos lagi ako nakakatanggap bunso ng, Mama Dam, ikaw yung happy pill ko, Mama Dam. Meron ako natanggap na gusto na daw niya magpakamatay, tapos nung nakita daw niya ako, nagkaroon daw siya ng pag-asa sa buhay. May mga ganun akong natatanggap na mga mensahe. And minsan, di ba, tinutopa ako parang, bakit pa ako nagko-content? Wala naman akong bayad dito na minsan tamad. Marami akong times na pagod na ako. Kasi after work, tapos magko-content pa. Pero pag nabasa ko yung mga messages nila, Mama Dam, where are you? There's a time na nagkasakit ako. Tapos hinahanap nila ako kay Dada. Dada, nasa na si Mama Dam? Hanggang sa si Dada, hala mag-content ka na. Hindi ko kaya mag-content during that time. Pero, alam mo yun, after talaga sinipag ako, gumaling agad ako. Kasi nga,
inaasahan ako ng mga tao na ako yung magpapasaya sa kanila, pero hindi ko naman kayang pasayin yung sarili ko dahil may sakit nga si Galgal, di ba? Hanggang sa naging happy pill ko na rin sila. So it's a vice versa na nakukuha ko yung energy ko sa mga nanonood sa akin, sa mga viewers ko, sa mga Galgal, and sila naman, nakukuha din nila yung energy ko as Galgal ng mother nila. Yun, and 'di ba sometimes parang there are times sa buhay natin parang tamad na lahat gawin 'to, 'di ba? Diba? Pero hindi mo alam yung mga taong natatouch mo, meron pala. Oo, And yun. then, and that's the very reason for you to do it again. Parang Yes. Sila, kasabi nga ni Dada, kanino ka bumabangon? So ako, para kanino ako nagko-content, para dun sa mga taong naliligayahan sa akin, sa mga basher, yung mga basher, love ko rin sila. Kasi hindi naman magte-trending yung post ko kung wala rin ng mga bakla, kung hindi nila ako pinagchichismisan, di ba? And yung mga basher ko, inaasahan ko na maging fanene ko rin. So which is maraming ganon. tsaka kasi sometimes yung mga basher kasi 'di ba, they bash kasi they've been wanting where you are, parang ganon. Oo, minsan malungkot din sila, minsan siguro may topak lang din sila, hanggang sa namamanipulate ko na sila na, uy, like na kita. Maraming nagme-message sa akin na, dati ayoko sa'yo, ang yabang mo, puro ka luxury, puro ka gaya. Pero ngayon na-appreciate na kita. Hanggang sila yung nagiging warrior ko. Hindi ko alam na nakabuo na pala ako ng community na kapag ka may nag-bash sa akin, pinagtatanggol. Pagtatanggol. Tapos natutuwa si Dada, sabi, sino to, kilala mo? Hindi ko kilala yan, Dada. Kasi, hoy, mother namin yan, nakikipag-away na. So, yun siguro yung ganda din sa social media kapag ka very positive ka, pag hindi ka patola bunso, pero syempre minsan patola rin ako, no? In a nice way. Panginis. Tao lang naman din ako. Kasi malakas siya mang-asar. Di ba? Tao lang ako. Hindi po Jesus ang pangalan ko. Ang pangalan ko ay Kim's Diary. Kung si Jesus po ako, hindi ako papatol. Di ba? Hanggat Kim's Diary ang pangalan ko, pwede akong pumatol kasi ibig sabihin, I'm just a human. Di ba? Tsaka nakakatakot iba si Mama Dam kasi pag sinagot ka niya, hindi siya galit, hindi siya ano, Oo. pero maiinis ka kapag At may ikaw yung resibo. Ayan, so sabi nga nila, 'di ba, yung mga warriors mo, tatawagin ka mama namin 'yan. So last question ko for this daldalan segment. Kasi 'di ba, ikaw na surrounded ka with LGBT, ganyan, yung mga assistant mo from being batang bakla, syempre pinagdaanan ganon. Anong message mo dun sa mga natatakot pa ring mag-out dahil takot sila na baka di sila tanggapin? Kung hindi kayo tanggapin, ako tatanggap sa inyo, di ba? Kasi oo, meron mga magulang talaga na hindi kayang tanggapin. Ako, meron akong anak na lalaki sa 16 years old. Sabi ko nga kay Dada, kung bakla, kasi napapaligiran siya ng kabaklaan sa bahay. Si Dada, tsaka siya lang ang straight. So sabi ko, kung magiging bakla man yung anak ko, okay lang tatanggapin ko. Kasi, in the end of the day, tao pa rin yan eh. Mahalin. And dun sa mga ayaw pang magladlad, bakla, life is too short. Kailangan express nyo yung sarili nyo and wag nyong pakinggan yung sinasabi ng ibang tao hanggat hindi hindi sila ang nagpapakain sa'yo. Don't mind them. And gamitin yung lakas, yung mga basher na yan sa pagiging mabuti mong tao. So ako, kung meron akong anak, kung kakausapin ko, bakla ka ba or straight ka ba, pag napansin ko na bakla yung anak ko, kakausapin ko na ilabas niya yung totoong siya. Kasi nga, hindi mo alam, bunso eh. Merong maagang namamatay, merong late na namamatay. Paano yun? Hindi mo na-enjoy yung life. Gusto ko lahat ng mga tao, lahat ng mga batang tinatago nila sa kabaklaan, isipin nyo, paano pag bukas namatay ka? Hindi mo man lang na-enjoy ang pagiging bakla. Masaya kaya maging bakla. Totoo. At saka, for me, sa lahat ng mga na-encounter ko, walang pabigat na bakla sa akin. Lahat sila gumagalaw, lahat sila nagtatrabaho, lahat sila may pangarap. Ang mga tao, kahit bakla ka pa, tomboy ka pa, basta mabait ka, may takot sa Diyos, at may pangarap, tao ka. 'Di ba? At saka hindi naman kailan nakasakit ng pride ng isang tao maging bakla, magkaroon ka ng Oo. kaharap na bakla, 'di ba? Super happy ko nga kay Dada kasi siya tanggap niya. Wala siyang, di ba may mga partner na, ano ba yan? Puno na ng bakla tong bahay natin. Kasi puro, natawa sila, kasi puro bakla sa bahay. Uy, Dada, tapos si Dada minsan, okay ka, ay, bakla na rin si Dada. Minsan nag-aaway kami, ay, nako, tigilan mo. Baby, ang dami mong hanash. Ay, bakla na rin. Oh, Okani, magkano Okani? Sabi niya, may Okani ka dyan. Ay, bongga si Dada. May mga ganun na siyang moments and super blessed ako and happy na nagkaroon ako ng partner na natanggap kung sino ako and tanggap yung mga taong gusto ko sa paligid. So wala kaming pinag-aaway. Minsan masakit na ang ulo niya, akit na lang siya sa taas. Wala siyang no choice. Wala na, no choice pa. Pero pag wala naman ng mga bakla sa bahay, oh,
Asan yung mga bakla? Ang dami-dami pagkain, tawagin mo din yan. Namimiss din, hinahanap din. Iba rin kasi ang energy kapag may bakla sa paligid. Oo, at saka ang saya na yung partner mo, di ba? Si Dada hindi naman siya normal na tao para sa akin, para sa mga anak kong bakla, para tanggapin niya. Kaya nga ang tawag talaga sa kanya, pambansang Dada talaga. Kasi nga, tanggap niya lahat. Tomboy, bakla. Yung office ni Dada, ang daming tomboy, ang dami din bakla. No joke. Mas marami daw tomboy. O, di ba may nagsasalita? Kasi nga, kasi hindi siya yung ayoko ng bakla, ayoko ng tomboy. At si Dada ha, walang uniform sa bakla. Kung gusto mag-lipstick ng bakla sa office, then go. Kung gusto mo magpalda, then go. Bahala ka sa buhay mo. As long as wala kang tinatapakan tao, nagagawa mo yung trabaho mo. And thank you for that. Kasi alam mo, Mama Dam, usually, kapag bakla ka, wala kasing opportunity na binibigay sa'yo. Sa iPhone, marami. Ayun nga, di ba? Yung sinabi mo sa office ni Dada, to maraming tomboy, maraming bakla. Thank you so Oo. much. Kasi kami, minsan ang hirap-hirap namin makahanap ng pag-a-applyan, paghahanapan ng trabaho, ganyan. Pero yung kumpanya nyo, thank you kasi ganun kayo ka-welcome sa LGBT like us na hirap magkaroon ng opportunity, lalo na sa mga ganyang klaseng field ng trabaho, di ba? So, thank you so much and God bless you more, Kim's Diary and iFern. Meron ako i-share. Just wanna say thank you to Dada kasi meron akong nilapit sa kanya na bakla na hindi naman college graduate pero magaling siya, si Art. So, tinanggap ni Dada siya kasi hindi naman siya nakatapos ng pag-aaral. Pero sabi ko, bakla yan, anak ko yan. Tinanggap niya. Sabi niya sa HR, sagot ko yan. So, lahat ng mga bakla, open talaga kahit hindi pa nakatapos ng pag-aaral. Basta may talent siya at kaya niyang gawin yung trabaho ni iFern, then go. Ayan, dahil dyan, you are... Gulat. May Sakto! OMG sound! Nagulat ako Ako doon! yung OMG sound! So, My God. pinapakita niyo yun? Pinapakita niyo yun? Oo. Yung mga gugugulat. Ayan na, ako tayo ng OMG sound. Saktong-sakto ka lang, just in Nagulat time. na ako. Nagulat ka ba? Sorry naman, kasi nandito na tayo sa second segment ng ating With Lars na tatawagin nating Mirror Mirror. This is your Lars Chance, Mama Dam, ipaliwanag ang lahat. So, ready ka na ba? Okay, ready as always. Kasi dito sa Mirror Mirror segment, malalaman namin ang mas malalim pa na pananaw mo at ilang mga pangyayari sa life mo na ipa-flash namin sa screen. Kaya naman, Mirror Mirror, let's roll VTR. Pink. Pink. My favorite color. So, feeling ko ang ganda-ganda ko and feeling ko ang bata-bata ko pagka naka-pink ako. And hindi kasi ako nagkaroon ng Barbie. Oh, kakaiyak. Nung bagetsong ako, so nakikita ko yung mga friends ko, mga anak ng mga, di ba pag sa probinsya, pag anak ka ng seaman, di ba mga anak ng OFW, may mga Barbie, siguro doon ko siya na-attract kasi never ako nagkaroon ng Barbie. So sabi ko, pag laki ko, pink din talaga ako. So, happy color ko si pink. Feeling ko talaga, ang saya-saya ko pag naka-pink ako. What's in that inner childhood na gusto mong i-heal? Wala siguro. Masaya naman, although, kasi nga ako ambisyosa. Natupad ko naman na ngayon, na-heal ko na. Na-heal na. Ayun Na-heal ko na, like yung mga Barbies, bili ako ng bili, marami akong molly, ayan, marami akong laruan. Tapos sa kotse naman, nabili ko na rin yung mga dream cars ko. So, wala akong dapat i-heal pa. Imagine life without pink. Nako, sad. Hindi na ako galgal kapag walang pink. Kasi lahat ng lipstick ko pink ka. Tapos lahat ng gamit ko, pink talaga siya. Basta sa kwarto namin, sabi ko nga sa'yo, di ba? Parang si Dada bakla na nga ni. Kasi minsan yung bedsheet namin, Hello Kitty, pink. Tapos pinagsusuot ko din siya na Hello Kitty na mga pantulog. Kasi nakakasaya siya. Parang feeling ko ang saya-saya mo pag naka-pink ka and babaeng-babae ka. Correct, Ganon. correct. And also nakapunta ako one time doon sa Kim's Diary headquarters sila. Oo. Yung bathroom kulay pink. Tapos may hiya ka magpupur umihi doon sa bowl kasi kulay gold ba Di yun? ba? Oo. Sabi ko, hala, nakakaya naman. Tapos natatawa ako, Mama Dam, kasi di ba nag-CR ako? Oo. Kala ko ano lang siya, yung parang gagamitin sa studio, hindi talaga doon yung CR. Oo. Sabi ko, dito ba talaga iihi? Diba? Sabi ko, gano'n. Share talaga siya kasi kailangan maganda yung surroundings kapag jumigerbs ka para magandang imagination. Correct. And di pagka surrounded ka ni Mama Dam Kim, wala kang maiisip, kundi parang fairy tale lang lahat. Parang Gusto ko- fantasy lahat. Yes. Ganon. Kasi lahat ng mga gamit niya, yung mga kilos niya, ganon. Parang ka lang nasa fantasy world. Ganon. Oo, laro-laro lang, di ba? Yung office ko, hindi siya yung talagang
pang ano na, CEO na office. Ayoko yun. Gusto ko laro-laro. And everyone can use my things there. And anyone can enjoy sa gilid man. Kahit anong sulok-sulok. Sabi mo nga, hanggang dun sa banyo, di ba? Pati yung inodoro na inuupuan ko, kulay pink pa rin. Gusto kong i-enjoy yun ng mga ka-workmate ko. And kaya ka blessed kasi hindi ka madamot. Super. Sabi nga ni Dada minsan, isusubo ko na lang, ibibigay ko pa eh. Natutunan ko yun sa tatay ko. Ganun siya lagi. Yung parang, ay skyflakes na nga lang, ibibigay pa niya dun sa mga ibang ka-driver na ng jeep. So, anong feeling mo kapag sometimes may taong pinagdadamutan ka? Yung parang, medyo, parang ganon. So far, Bunso, to be Wala. honest, wala eh. Oo. Siguro nung bata ako, yung ate ko, galgal, di ba? Minsan ang damot, ayaw magpahiram ng damit. Bilang ko tong damit dyan. Charot! O, yung ganun. Pero sa mga friends, wala pang nagdadamot sa akin. Which is siguro, kaya ako na-encounter sila. Kasi, di ba nga sabi, kapag kung ano yung ginagawa mo, yun din ang gagawin ng Correct. kapwa sa'yo, di ba? So, wala pa ako na-encounter na pinagdamutan ako. Ayan, so kung nakaka-experience kayo na pinagdadamutan kayo, madamot kasi kayo. Charot. Next photo. Rainbow. Sa kabaklaan, dapat may bakla. Masaya kapag may bakla. Dapat may bakla. Di ba? Anong message mo sa mga taong lagi, mga homophobic? Naku, hindi totoo yun. Galgal, lumabas kayo ng bahay. Yung mga phobic, yung mga, basta yung mga ganon, hindi ako naniniwala. Kasi like for example, sinasabi ng yung anak kong lalaki, mahihiyain daw siya. Lumabas ka ng bahay, hindi ka magiging mahihiyain. Pag nagutom ka ba, mahihiya ka pa. So, don't judge me, it's just my opinion. Wala yan kapag you explore the world. So, hindi sa akin totoo homophobic, shy type. Naku, tigilan ako dyan. Pag lumabas ka, hindi mawawala lahat yan. At natututunan yun, Bunso. And what are your thoughts, trans woman joining Miss Universe? Ay, okay na okay sa akin. Actually, doon sa Miss Universe issue na dapat pang babae lang, dapat pang keme. May point din na dapat na pang babae lang pag may keps ka. Pero may point din kasi na babae ako sa puso eh. Bakit hindi ako pwedeng mag-join? Hindi naman sinabing mother or Nanay Universe. Wala namang ganun, di ba? Dapat may matres ka. Sinabi lang naman Miss Universe. Ba't pa natin ipagkakait yung pagiging Miss? 'Di ba? Ang ipagkait natin pag sinabing Nanay Universe, hindi ka pwede kasi wala kang matres, wala kang anak. So, open kasi ako Bunso eh. Medyo may dalawang point pero doon ako lagi sa gitna. Lagi akong middle kasi bawat tao may kanya-kanyang storya. Bawat tao may kanya-kanyang point and walang mali sa akin. Lahat sila tama. How about the third gender restroom for the LGBT? Ayun na nga ang nakakainis. Kasi paano yan? Kagaya si Buknoy, lagi ko sinasama sa restroom ko. Si Chang, ayan si TJ. Chang, halika CR tayo. Kasi hindi naman sila maninilip, nasusuka pa sila. Yung mga anak ko, pag naglalakad ako ng ano ba yan, naalibadbaran ako. So bakit meron pang second, third, fourth, fifth? Bakit may ganon? No need. Like for example, yung mga sa akin yung mga tomboy, yung lalaki pa nga ang maiiyak kasi yung tomboy, hindi naman niya sisilipin, baka mas suka pa yung tomboy, di ba? Sa maliit na kineme nung isa. Charet. Tapos sa babae naman, di ba? Wala rin naman mawawala, bakla, di ba? So parang sa akin, eto, again, sa iFern, isa lang ang CR. Ng babae at lalaki pareho. Bakla at saka ng babae, isa lang ang CR. So, wala siyang mga third CR, walang ganun. Isa-isa lang. Kaya nga, nakaka-proud. Napaproud ako kay Dada kasi wala siyang discrimination. Yeah. And yun yung totoong tao. Yung hindi naman tinuro at hindi naman nilagay sa Bible na mag-discriminate ka ng tao, di ba? And in the end of the day, bakit siya nandyan? Ginawa yan ng Diyos. Alam man, demonyo. Kaya sino gumawa sa amin kung di kami gawa ng Diyos, Exactly, di ba? At saka ako, Bunso, lagi ako ang motto ko sa buhay. Everything has a purpose and everything has a reason. So, may reason yan. And ayokong alamin kung anong rason. I don't wanna ask. Kasi if you're gonna ask, yung tao sa taas ang kini-question mo o yung nandun sa taas ang kini-question mo. Tsaka kasi sabi sa Jeremiah 1:5. Ayan, di ba? Before I form you in the womb, I already knew you. So, alam na ni Lord Oo, alam kung niya anong na. magiging Yesterday, in the future. once more. Tsaka bakit dumadami? Pwede naman niyang pigilan ko na to. Ang dami na nila. Pero bakit dumadami, di ba? Noong unang panahon kasi, marami na talaga.
hindi lang kaya magladlad. Mag-out. Marami akong friends na matatanda 57, meron akong friend na 60. Sinasabi nila kasi nung panahon namin, hindi talaga eh. Tinatanong ko sila, alam mo, bakla na ako, nararamdaman ko lang, pinipigilan ko lang yung sarili ko kasi yung mga nanay at tatay nila, Chinese, ganyan. Kaya malapit din ako sa mga baklang matrona. Charet, ayan. Sina Mamu, yung mga matatandang legendary na minarating sa buhay na hindi lang sila makapag-out. Grabe, no? Pwedeng pang Miss Universe si Madam Kim. So, very spontaneous sumagot. So, last question. Yes. Magbigay ka lang ng opinion dito. Mas marami pa ang bakla kaysa sa mga puno. Mas masaya pag maraming bakla kaysa sa mga puno at isang bakla maraming nagagawa. Ang puno naka-steady lang. 'Di ba? For example, may anxiety kuno-kuno, 'di ba? Pag tinitigan mo yung puno, ano mangyayari? Ayan, puno. Ano kausapin mo? Ang bakla, papaligayahin ka, siservisyohan ka, kukulutan ka, manicure, pedicure, papagandahin ka. So, for me, kung puno at bakla, maraming bakla. Diba? Grabe, palakpakan kayo kay Mama Dam. Alam mo, sana lahat ng tao merong mindset just like you. O, turuan natin sila, Diba? mga galgal sila. Kasi ang hirap makahanap ng ganyan tao na very open, very supportive, very kind. Alam mo yun, kind. Diba? Kasi kung di ka na lang din, kung di mo tanggap, okay lang eh. Pero yung maging mabait ka na lang din sana. Correct. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano. Kasi naniniwala ako na walang perpektong tao. Lahat yan may kasalanan. Like, halimbawa, si Buknoy, hindi siya perfect, pero for sure, marami din nung on his age, na mga ka-age ng mga teenager, may mga may nasasabi din. Pero ang lamang lang, hindi na videohan. Kaya nga, nung tinanggap ko si Buknoy sa buhay ko, ang isa lang ang sinabi sa akin ni Mike Lim, bakit bes? Nung bata ka ba, wala ka bang sinasabi? Di ba manlalait ka? Sabi ko, oo, Hindi wala lang lang video. Di ba? Totoo So naman. ako, open-minded ako. Dati sinasabi nila, ba't tinanggap si Buknoy? Bakit ganyan? Walang perpektong tao. Marami rin akong nasabing masama sa kapwa ko nung bata ako. Kasi galgal naman tayo, di ba? Nung bata tayo, palaban tayo, hindi natin alam kung ano mga sinasabi natin. Wala nga lang camera. Siya lang kasi nagkaroon ng camera. Uso na kasi camera nun eh. Pero nung kamalditahan ko nung bata ako, baka na-cancel din ako. Oo. Okay, next photo. And everyone deserves a second chance. Yesterday and third chance also. Oo. Happy Mama Dam. Oo, baklang-bakla. Wala nga naman yung picture nyo. Galgal na galgal. Masaya talaga kasi ako eh. Hindi ko alam. Eto, office to ng isa kong close friend, si Michael Leyva. So, pinahiram niya sa akin, bakla din si bakla. Sabi niya, Besh, dito ka na pictorial, ganyan. So, sabi niya, pupunuin ko ng balloons. So, pag may balloons, di ba nakaka-happy? Pagka happy birthday nga, di ba may balloons? Pagka happy anniversary, may balloons. So, ito talaga siya. Kahit naka-Richard Bill si bakla o naka-Dime, mas bakla pa rin si baklang pusakal. Baklang kanal. But what scares you? Who cares? Even Care Bears don't care. Then, what scares you? Ako, scare, natatakot. Siguro mawalan ako ng pera. Ayoko mawalan talaga ng pera. Mawalan ng jowa, kayang-kaya ko yan. Mawalan ng pera, shit, hindi talaga kaya. Kasi pera ang nagkukontrol sa mundo. Ayoko pa sa langit kasi sinasabi ng iba, hindi mo naman madadala sa langit. Dahil, mauna ka sa langit, ayoko. Dito muna ako sa lupa. Hanggat nasa lupa ka, kailangan mo ng pera. Respeto. May jowa ka nga, gutom ka naman. So, paano? Diba? Hindi makakain ang pagmamahal. Totoo. Hindi makakatulong ang pagmamahal. So, kinakatakot ko talaga mawala ng pera. Kaya masipag ako eh. Diba? Live pa rin. Correct, di ba? Next photo. May photo ha. And I think this is the last one. Kim's Diary. Oh, so Kim's Diary, dyan nag-start ang lahat. Kung wala akong Kim's Diary na Instagram, wala si Kim's Diary sa harapan nyo. So, Kim's Diary, ito ang diary na aking buhay. Naiyak ka? Oo, kasi si Kim's Diary, pag binuklat mo yung libro niya, andyan lahat ang kwento niya, ang journey niya. Kim's Diary, hindi siya nagsisinungaling. Kahit nga yung maaga ako nagkaanak, kinikwento ko din yun eh. Kahit na yung nangyari sa akin with my ex-husband, and then kahit yung si Dada, sinasabi ko from the start na, ay, hindi po ako asawa. Hindi ko kiniklaim na asawa ko. Jowa lang po ako. Although kahit single na si Dada, still jowa pa rin ako. Di ba, syempre yung Kim's Diary na yan, yung diary ng buhay mo na yan, ano pa yan eh? Ongoing, Yes, hindi matatapos. Hanggat buhay ako, meron pa rin Kim's Diary. Pero anong pinaka-favorite part mo dyan na sulat mo? Sa Kim's Diary, siguro yung, paano ba, yung pagiging nanay ko. Kasi,
hindi naman Mother's Day, di ba? Ba't ba? Oo, pero yung pagiging nanay ko, kasi nga nag-anak ako ng 19 years old. First boyfriend ko, yun, yung tatay ng mga anak ko. And hindi man perfect yung relationship namin, pero friends kami ngayon. And sabi ko nga, hindi ako naniniwala bunso sa kung ano yung puno, siya ang bunga. No, kasi 19 ako nanganak sa firstborn ko, which is si Chichi, na graduate ng college sa Amerika, scholar, Dean's Lister, o honor student siya, an athlete, binabayaran siya ng University of Houston para maglaro. So, wala akong ginastos sa whole college ng anak ko. And until na walang jowa si bakla. Baka naman dyan. Charot. Blind date na ba? Magto 25 years old na si Chichi, wala pa rin jowa, di ba? So, paano sinasabi na kung anong puno, siya yung bunga? Na baka maaga rin magbuntis. Yes, wala. Oo, di ba? So, na hindi din nakapagtapos ng pag-aaral. And yung anak ko, happy ako. Siguro yun yung masayang sinulat ko na I'm not a perfect mom, but I'm trying to be perfect. And as far as I know, mabuti akong ina. Dahil makikita naman sa mga anak mo. Ano pang mga isusulat mo sa Kim's Diary Nako, na yan? marami pa. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, nag-start pa lang si Kim's Diary. Hindi, age doesn't matter. Kasi medyo pumutok ako, 40s na ako. Diyos ko, 43 na ako. So, 3 But years look na. like 30. 25 na daw mula sa akin di ba? Yung dito sa sa TikTok. Yes! Di ba, 25? So, sa akin marami pa. As long as nabubuhay ako, marami pa akong isusulat dyan. At hindi lang, Kim's Diary, it's not only about my life. Buhay to ng mga makakasama kong tao habang buhay ako. Oh, thank you so much, Mama Susulat na Dam. kita dyan. Yes. Kasi naging part ka na ng buhay Yes. ko. And ako, malalang nakasulat ka sa akin. Kasi dahil sa'yo, nagkakilala kami ni Matt, di ba? Ayan! Diba? Correct! Because of you. Ayan. So, walang OMG sound? Oo Meron nga, pa ba? ayaw na nila. May one more May pa. one more pa. Okay. Okay. Si Kim, nanay ng lahat. Nanay ng iFern, nanay ng sangkabaklaan, nanay ng mga tomboy. Kung nasan ako, pinapakita ng isang Kim na nanay siya. At anong pinagpapasalamat mo sa pagiging nanay? Siguro, yung nakaiyak naman, pagiging nanay ko, nagpapasalamat ako, marami akong pera. Oo, kasi kung hindi ako binigyan ni Lord ng pera, paano ako magiging nanay? Paano ako makakatulong sa ibang tao, di ba? Ang pagiging nanay, kasi binibigay mo yung dapat dun sa mga anak mo. For example, meron ako mag-ampun na mga bakla, di ba? So, paano mo ibibigay yung itulong na kailangan nilang tulong kung wala kang pera? So, thankful ako na isa akong nanay na capable akong magbigay ng mga pangangailangan ng mga nagiging anak ko. Tsaka di ba may kasabihan, ang nanay pinili nilang magkaroon ng anak. Pero ang anak hindi nila mapipili kung sino yung magiging nanay. So, responsibilidad talaga ng magulang talaga na ibigay yung best Yes. sa mga anak, di ba? Correct. And ako naman din, sinasabi ko rin sa mga anak ko na paglaki nyo na galgal kayo, ako pa rin. So, sa mga anak ko like yung sinasabi, huwag magjojowa kung wala pang trabaho. Kasi hindi talaga kakaya. Alam naman ako pa, sana ako nalang nagjowa ng marami kung ako din na magpapakain sa mga jowa nila, di ba? So, yun, siguro, pasalamat ako kay Lord na nanay na may pera para I can give or spread love, everything sa mga taong naampun ko. Tsaka yung empowerment na nafe-feel mo sa sarili mo na I can stand on my own kasi I can do things. Yes, on dahil my na may own. pera ako. Kasi hindi ka magiging empowered women kung wala kang pera. Totoo. Hindi ka rin magiging leader kung wala ka rin pera. Hindi ka rin magiging nanay kung wala kang pera. So for me, again, mukha akong pera, no? Pera Lahat talaga, naman tayo. bunso. Cute naman yan, nanay. Very, Very nanay. Ayan! Gulat ako. Ba't umiiyak si Buknoy? Hindi alam ko kung paano siya mapagod pero lalaban niya lahat. Oh, iyakin din yung nasa likod mo. Borta lang yan, baka umiyak yan. Oh, ba't ka... Ano ba yan? Anong portion yung iniiyak ko? Hala, umiiyak yung mga bakla. Hindi kasi ako ampun ako ng mother ngayon. Oh, wala nagtatanong. Alam ko paano yung love niya sa mga... Di ba? Ako, ilang beses ko lang siya nakasama pero I can see na parang Hala, talaga Nay, nila- baby, umiiyak si Beno. Hala ka, nakatawa mo yan, umiiyak ka. Ay, di! Ako nga hindi na naiiyak makapamili. siya eh. Nakikiyak ka. Tawa kami kay Lars, ano ba yan? Kanina si Lars, saka ganun na lang sa akin, naiiyak Hindi na kasi siya. di ba sobrang hirap magkaroon ng someone na parang you can run on to
'di ba? Na parang kahit anong kagagahan gawin mo, alam mong meron ka pa rin. Napapagalitan ko sila, bunso, pero yung galit ko, hindi siya matagal. And sabi ko nga lagi, pag nagagalit ako sa'yo, ibig sabihin mahal kita. Gusto ko itang maitama, ma-improve, yes. Kapag hindi na kita, wag ko yan. Pag hindi Kasi na alam mo, madam, bira lang kasi yung magtyaga sa bakla. Kapag nakagawa ka na ng isang beses na pagkakamali, wala na, out ka na. Parang ganon, di ba? So parang, meron pa palang someone like you na very loving, very kind, di ba? Ano, wawawala na, hindi ko iyak. Hawa-hawa kami nag-iiyak. Oo, kasi ganun ako sa bakla. And si Chichi din, napalaki ko rin siya. Si Chichi ang napili dito kay Buknoy. Kasi sabi niya na, ma, ito, okay to. Kasi pag nagko-comment si Buknoy. So, napalaki ko rin. Even si JV, hindi ko nararamdaman, bunso, sa kanya, bakla to, yak, di ba? May mga batang, wag kang umiyak. Kaya ako, kasi nga, Di ba tayo tapos? Gal-gal ka. Talk show mo pa. Salamat, Lars, sa pagdating sa akin. Masyado kang emosyonal. Oo. Diba? Kasi wala, hindi ko alam din kung bakit love ko ang mga bakla. Hindi, tsaka everyone in the room can feel na talagang yung genuine na mahal mo yung mga bakla. Diba? Like, parang gano'n. Kahit nga ang baho, hinahalikan ko pa. Pwede naman kasi iligo, di ba? Sa akin bunso, meron akong niyakap nun na, sa BGC, sabi niya, pwede pong halika na kahit mabaho ka. Pero talagang love ko talaga. Kasi hindi, no joke. Sabi ko, halika na kahit mabaho naman talaga siya. Sabi niya, mabaho talaga. Sige na, pagtitiisan ko na, halika dito yakap. Kasi baka yung yakap na yun yung hinahanap. Diba? Kaya hindi ko siya talaga Ayan! So, narinig na naman natin ang OMG sound, which means nandito na tayo sa last segment ng ating With Lars na tatawagin nating Wish Ka Lars. Ayan, hiling nating lahat. So, sana wag ka mabigla, madam, ha? Dahil dito sa Wish Ko Lars, hindi tayo ang bida, hindi tayo ang lead role, kundi tayo ang Lars woman standing to grant someone's wish. Ready ka na ba? Parang hindi. Kinabahan ako bigla. Ay, wisher mo. Wish ko, Lars, ma-meet ko si Madam Kim's Diary nang malaman kung sino ang totoong galgal at makapaggalgalan na. Napakahusay mo. Napaka-perfect mo. Boom! Ayan. So, wish niya na ma-meet ka, madam. So, kaya mo bang i-grant? Of course, kayang-kayang maggalgalan kami. Sasabayan ko si Boom! Boom. Yes. Grabe rin kasi yung mga POV niya, di ba? Oo, Parang hugot na hugot. Very real talk talaga. Correct. Marami nakaka-relate na hindi makapag-express ng sarili nilang salita. So, siya talaga ang nakakapagsabi ng mga gustong nararamdaman ng mga tao. Ayan, so sana mapanood namin yung meet-up niyo ni Sana Yes. ma-upload mo yan sa mga social media mo. Thank you so much, Mama Dam, and I'm grateful kasi, alam nyo, grabe, at sabi ko, nung nagsimula tong with Lars, pinakagusto kong maging unang guest si Mama Dam. Kasi nga, di ba yung tungkol dun sa sa... Hala, iyak siya! Yung sa blind date. So, parang because of you. So, sabi ko, kung pwede siya, ganyan. And alam naman busy ka. So, thank you so much for your time today. Ayan. And of Thank course, you for having me. thank you for your love sa community. Aww. Thank you, Mama Dam. Ayan, paano ako ending? Ayan, so nagkaiyakan na at natapos na naman tayo sa isang episode ng Daldalan with Mama Dam Kim at of course nakita natin yung mga bagay na sumasalamin sa kanyang buhay sa ating Mirror at of course meron tayong wish na natupad at makikita sila ni Kabae soon kaya abangan nyo yan sa mga social media accounts ni Mama Dam Kim. And this episode, I just realized that Pride Month reminds us that every person deserves not only acceptance but also respect, dignity, and equal opportunity because at the end of the day, lahat ng label, kasarian, estado sa buhay at pagkakaiba-iba, iisa lang naman ang ating hinahanap, ang mahalin, tanggapin at respetuhin bilang tao. Agree ka ba dun, Ma'am? Yes, super agree. Tumutuloy yung luha mo. Habang nagsasalita ka eh. Kaya naman, thank you so much. Thank We you. love you from the community. I love you. And happy Pride, everyone. Yes! Happy Pride Month! Happy sa mga sangkabaklaan dyan all over the world. The Universe Brother! And thank you so much, Mama Dam, Thank for you. your time. Bunso, pwede bang pa-experience sa upuan mo? Dito? Oo, nakakaiyak ba dyan? Kasi, Sorry, sige, Madam. Go. Paupo nga. At saka dito kay Si Larsisa. Larsisa. Ayan. Ay, oops.
sarap na umupo dito. Oh, Galgal. diba? Kasi yung orange chair na yun. Kamusta ka ngayon? Masaya! In-interview? Masaya because of you. Oh, Kasi thank you. dahil sa blind date, nakilala ko si Matt. So, si Mama Dam yung Perry Kim mother namin doon. So, parang organize siya ng blind date for me. Oo. And then, doon ko nakilala si Matt. Galgal, so going strong. Yes. Marami nagtatanong sa akin kung totoo ba daw. Sabi ko, natural. Ano to, peke? So, totoong-totoo ang love. Totoong-totoo. Oh. Thank you so much dahil sa'yo. I love Pag you. kinasal kami, ikaw Ay, ako ang ninang. Yes. Hindi pwedeng ako yung ring bearer. Hindi pwedeng gano'n. Flower girl ka lang. Ring lang. Ganun Gusto ko lang. ring. Para gift ko ring, di ba? Ako Ayan. yung mismo mag-aatid ng ring. Thank you so much, Thank Mama you. Da, for your time. Alam ko sobrang busy ka. Alam mo pala dito, dapat kanina pa tayo. Kaya Dito, nga kasi palit eh. tayo Sorry dalawa. nga eh. Mas comfy pala dito kaysa doon. Naninigas ako doon kanina. Ganda kong bata. Oo, hindi siya sanay sa ganito katitigas Oo, na ito ang mga lambot ano, ah. malambot. Mamahalin, manager. Nagigigil ako sa inyo. May mga partida kayo dyan na. At saka bakit hindi siya nagsasay? Bakit ito, ano mo? Ano ba to? Bududal? Charot. Ay, sige. Galgal ka? Pero bakit yun nga ang laruan mo? Ay, ganito talaga. Kasi dal-dalan, di ba? Dal-dalan. Ganun. Ay, di ba? Pero bakit yan ang pinili mo? Bakit hindi Barbie? Wala, ano lang siya. Para siyang, nangungusap. So, ganun. laruan mo siya dati pa? Hindi, in order lang to. Pero marami akong ganito. Pinamigay ko na. Pero Collect ako. ganyan talaga. Oo, Anong tawag mga sa dal ganito. na mga ganyan? Mga porcelain, Kaya nga, vintage. di ba? Yun yung mga nakakatakot, yung mga naglalakad sa gabi. So, yung sa akin, collection ko na siguro mga 40 pieces. Pinamigay ko Wow! na. Kasi Puno na. panaginipan ko yung isang beses. Naglalakad. Parang parang ginalgal niya ako sa panaginip ko, yung sakal-sakal niya ako gano'n. So, Oo, parang kasi nilet di ba go ko na. nakakatakot yung ganyan? Hindi kagaya nung Barbie. Kaya ako nagtanong. Pero lucky sila sometimes. talaga ba? Sometimes lang galgal ka. Parang feeling ko dahil sa'yo yung kaya sinuwerte ako. Ganun. Pero ang lambot dito Lambot, ha. Ang di ba? tigas dyan eh. Kahit anong gawin ko, hindi ako Hindi lumulubog lumulubog. eh. Kaya nga, kailangan gumanon pa. Ito dito, coffee. Next time pag in-interview mo ako, dito ulit ako. Yes, Mama Dam. And Ito ba abangan yung nyo, baka feeling? ikaw na yung may next talk show at Star Image. Alam ko na, pagka Diba? nag-talk show ako, kailangan maiyak. Oo, mala Tony Gonzaga ang peg ko pala eh, di ba? Kaya ko pala magpaiyak. Oo nga, di ba? Hindi ko alam. Tapos kanina, habang nandun ako, feeling ko ako yung guest. Oo, totoo, Mama Dam. Kasi very spontaneous. And then, when she speaks, papakinggan mo talaga and you can relate. Hindi mo feeling na bilyonarya yung kausap mo. Ganon. Ganon ka kaano. Hindi ko nga kasi nafe-feel na may camera, kaya sa'yo lang ako nakatingin. Sa'yo lang sapat na. Ganda, oh. Anyway, thank you so much, Mama Dam. my Love you. I love you. Thank you. Salamat po. Gandang babae. Okay na tayo. Ay, with flowers, of course. May pa-flowers. O, bakit Yeah. Benjulet? Pink. Nag-explain si Daddy eh. Thank you so much, Bunso. Thank you you, for Mama Dam. having Kami me. ang dapat mag-thank you sa time mo. Grabe, alam namin precious yung Anytime, basta sa kabaklaan. Go, 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 go Happy ako. Pride, everyone. Happy Pride! Happy Pride! And of course, with Lars, we are very much grateful to our sponsors. Special thanks to Hanam Prime, Skin Lab and Wellness Center, My Super Placenta Drink, Star Image Studio, Star Image Artist Management, Femark Philippines, iFern Global, and Kim's Diary, Dollar Store PH, House Science, The Queen Palm, Rizal Branch for my nail design, style and concept by RJ Salas for the flowers, Hair by Dom Base, and Makeup by Patrick Azul, and of course, Sir Vince, Sir David, Miss Amanda, Sir Turdy, Sir Josh. Thank you so much, and thank you, Lord Jesus, for this wonderful life with Lars. Ayan, makita-kita ulit tayo next episode sa isa na namang galgalan, chikahan, kulitan, tawanan, only here with Lars. Wish ko last